Alright, Elas Vlog. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nangyayari sa ating bayan na balita. Ito na, US at Philippine PH pagdepensa versus foreign invasion sa balikatan. Ito na, umpisa na, bumanat na Pilipinas. Tumira na. Sunod-sunod na tinarget ng mga high-powered weapon system ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang 5 floating assets na ito. Naanimoy mga sasakyang pandagat na dadao sa baybayin ng Lawag City, Ilocos Norte para sakupin ang bansa. Gamit ang 105mm at 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US, Javelin anti-tank missile, multi-role anti-armor anti-versatile weapon system at mga machine guns. Agad lumubog ang mga target. Kung halimbawa, ito, sample lang ito mga kaibigan. Kung halimbawa ang halimbawa andito China, okay? Pumasok sa Pilipinas, ito ang mangyayari. Ulitin natin. Kiyang pandagat na dadao sa baybayin ng Lawag City, Ilocos Norte para sakupin ang bansa. Gamit ang 105mm at 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US, Javelin anti-tank missile, multi-role anti-armor anti-versatile weapon system at mga... halimbawa yan mga kaibigan medyo halimbawa ito ay warship ng China, palutang-lutang. Okay, halimbawa pasugod dito sa teritoryo ng Pilipinas. Sample lang ito, ipapakita natin. Ito na. Halimbawa lang ito, sa machine guns. Agad lumubog ang mga target. Bago pa man makarating ang mga dayuhang mananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinansanib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Yan ang gusto natin Okay, talagang good news ito mga kaibigan dahil nga itong Amerika at saka Pilipinas ay talagang naghahanda na. Versus China ito. Sino pa ba ang kalaban ng Pilipinas? China lang. Kasi nga ang China sumakop na sumakop paikot-ikot sa teritoryo ng West Philippine Sea. Na talaga namang itong China ay makulit. Pero ang balibalita lang dito, kaya lang ang balibalita, yung mga Chinese student ay may kasama daw yung mga army. Okay nila. Ibig sabihin, nandiyan na sa Pilipinas, naka-deploy na rin yata. Parang ganun, parang ganyan. Pero wag naman sana. Kuro-kuro lang yun or chismis lang yun. Sana, okay? Pero kung tunay, yung mga estudyante, bakit dumami sa pero iba na rin ang handa. Mahirap na. Okay? Pero balik lang tayo dito mga kaibigan, dito sa paghahanda ng Pilipinas at ito, ulitin natin. Ang pinansanib na tropa ng mga sundalo at mga machine guns. Agad lumubog ang mga target. Bago pa man makarating ang mga dayuhang mananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinansanib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Iba't ibang matataas na armas ang sasalubong sa mga dayuhan. Balikatan 39 that's focused on everything from key maritime terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes and to conducting sea control. Ang senaryong ito ay isa lamang sa maraming pagsasanay na isinagawa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Estados Unidos para sa taunang balikatan exercises. Muling nilinaw ng Amerika na hindi isinasagawa ang pagsasanay para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa na nais sakupin ng Pilipinas, kundi upang lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga tropa ng dalawang bansa. Sigurado dito, China ilis na naman. Sigurado ang China, ang ngal-ngal na naman ito. Ganun mga Chinese sa kanilang bansa. Okay? Ngal-ngal lang ganyan. Alam mo yung mga vlogger ng mga Chinese, yan, sobrang dami nila. Pag napanood mo yan, ganito sulat yung mga ganyan. Kaya lang may iba, English, ganun. Kung banatan nila ang Pilipinas, alam mo yung pag binablog nila, parang aping-api sila. Okay? Parang minumarder sila ng todo. Parang ganun ang pagkakaintindi ko sa mga vlogger nila. Minamarder nilang parang aping-api sila, parang ganun. Okay, continue lang
Again, we don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in this exercise. So there's no significance to this location. Ang US nakahanda umanong ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa gitna ng umiigting na usapin ng teritoryo sa South China Sea. Ito yung nakakabwisit na balita, ito. Okay. Ayan o, binubumba na tayo. Binubumba na ng tubig. Pinagtulungan tayo ng dalawang barko nila. Kaya lang ewan ko ba kung bakit ganun. Continue lang ha. Usapin ng teritoryo sa South China Sea. We have an obligation to our countries to train together, to interoperate. So Bala-Katan has been, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. It's been sea control. It's been maritime strikes. So all those missions that are designed to deliver in accordance with the Mutual Defense Treaty, 72, coming up on 73 years old right now. We honor that. That means a lot to us. So protecting the Philippine sovereignty. Ayon naman sa Sandataang Lakas ng Pilipinas, ginagawa nila ang pagsasanay para mapataas pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdepensa sa mga mamamayan ng bansa. Sa ngayon, ay pinag-uusapan ng dalawang Sandataang Lakas kung paano pa mapapaganda ang balikatan sa susunod na taon. I think on our part of the AFP, we have improved intellectually and raised the level of competence of our soldiers and officers leading our armed forces. Okay. Paputulin ko ng mga kaibigan kasi sobrang haba na ito. Maliwanag dito na ang Pilipinas nga ay naghahanda na versus China. Okay? Eto na yan ulitin natin Amerikano, ang limang floating assets na ito na animoy mga sasakyan. Okay. Alright, ano masasabi niyo mga kaibigan dito sa nagte-trending ngayon na talaga namang ang Pinas at Amerika ay naghahanda na. Okay? Balikatan lang muna. Okay, sa ngayon. Okay, hanggang dito na. Subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.